sanayunan, siguruhin natin ang kabuhayan. Mga sakahan at pangisdaan, ngayon ay atin ng paunlarin. Sa tulungan ng ACPC, may ginhawang maaasahan. Sa programa ng ACPC, may pag-asang agrikultura. ACPC, 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 ACPC. Katuwang at kasama sa kinabukasan. Palaguin natin ang agrikabuhayan mo. Ipinakikilala ang AgriSenso Plus Lending Program ng Land Bank. Kung ikaw ay isang magsasaka, mangingisda, kooperatiba, MSME, o malaking negosyante, o di kaya ay graduate sa larangan ng agrikultura, ito na ang loan program para sa iyo. Ang AgriSenso Plus ang pangunahing programang pautang ng Land Bank para sa mga kabahagi ng agricultural value chain. Kaya, maaari itong gamitin para sa alinman sa mga sumusunod: crop production, fisheries production, farm equipment and inputs acquisition, acquisition and construction of agri-based pre- and post-harvest facilities, pond development or improvement, working capital for trading purposes, o kaya ay relending and rediscounting facilities. Sa AgriSenso Plus, abot kayang loan options ang handog ng Land Bank. Mas pinahusay ang dating programa. Kaya ngayon, ang AgriSenso Plus Lending Program ay mas tugma sa pangangailangan ng mga magsasaka, mangingisda at agripreneur. Sa mas abot kayang interest rate at mas simpleng proseso, tiyak na mas maaasahan ang suporta nito. Ngayon, bukod dito, may mga dagdag na benepisyo ang AgriSenso Plus Lending Program. Kasama na ang libreng insurance at credit life insurance, training para sa kaalaman, at capacity building para sa pangmatagalang tagumpay ng ating mga magsasaka at mangingisda. Ang AgriSenso Plus Lending Program ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda at agripreneur na nais umunlad. Mag-apply at mag-avail. Sama-sama nating patatagin at pagyamanin ang agrikultura sa bansa. Agricultural Development, powered by Land Bank. Palaguin natin ang agrikabuhayan mo. Ipinakikilala ang AgriSenso Plus Lending Program ng Land Bank. Kung ikaw ay isang magsasaka, mangingisda, kooperatiba, MSME, o malaking negosyante, o di kaya ay graduate sa larangan ng agrikultura, ito na ang loan program para sa iyo. Ang AgriSenso Plus ang pangunahing programang pautang ng Land Bank para sa mga kabahagi ng agricultural value chain. Kaya, maaari itong gamitin para sa alinman sa mga sumusunod: crop production, fisheries production, farm equipment and inputs acquisition, acquisition and construction of agri-based pre- and post-harvest facilities, pond development or improvement, working capital for trading purposes, o kaya ay relending and rediscounting facilities. Sa AgriSenso Plus,
abot kayang loan options ang handog ng Land Bank. Mas pinahusay ang dating programa. Kaya ngayon, ang AgriSenso Plus Lending Program ay mas tugma sa pangangailangan ng mga magsasaka, mangingisda at agripreneur. Sa mas abot kayang interest rate at mas simpleng proseso, tiyak na mas maaasahan ang suporta nito. Ngayon, bukod dito, may mga dagdag na benepisyo ang AgriSenso Plus Lending Program. Kasama na ang libreng insurance at credit life insurance, training para sa kaalaman, at capacity building para sa pangmatagalang tagumpay ng ating mga magsasaka at mangingisda. Ang AgriSenso Plus Lending Program ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda at agripreneur na nais umunlad. Mag-apply at mag-avail. Sama-sama nating patatagin at pagyamanin ang agrikultura sa bansa. Agricultural Development, powered by Land Bank. Kumusta mga ka-Agri? Welcome na naman sa isang bagong episode ng Agri Credit Talk, hatid sa inyo ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC. Ako po si Carlo Abarquez. Good morning, Carlo. Good morning, Magandang ma'am. umaga sa ating mga nanonood o ating mga live viewers. Ako naman si Malin Ginto at kami ang inyong host sa webinar na ito. Yes, so kaka-celebrate lang natin ng Labor Day kahapon. So, Happy Labor Day sa lahat ng mga manggagawang Pilipino. Ayan. So, saludo kami sa inyong sipag at dedikasyon. Pero Ma'am Malin, tuwing buwan ng Mayo, may isa pa tayong ipinagdiriwang. Ito ang National Farmers and Fisherfolk Month. Yan. So kaya naman po ay taos-puso po kaming bumabati sa ating mga magsasaka at mangingisda. Tunay po kayong mga bayani ng ating agrikultura. Tama, Carlo. So muli, Happy National Farmers and Fisherfolk Month sa ating mga magsasaka at mangingisda na naghahatid ng pagkain sa ating hapagkainan.
Kayo ay haligi ng ating kabuhayan at pagbibigay ng pagkain. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsusumikap para sa inyong mga pamilya and of course para sa bayan. Yes. At ayun, Ma'am Malin, no? So last episode ng ating AgriCredit Talk, nakasama natin yung Philippine Crop Insurance Corporation o yung PCIC. Nalaman natin yung iba't ibang mga insurance programs na pwedeng ma-avail ng ating mga farmers and fisher folk pagdating sa kanilang agri-negosyo. Tama, Carlo. Madami tayong natutunan sa episode na yon, lalong-lalo na yung katagang magpasiguro para protektado. Ulitin ko, isa sa important learning natin ng episode na yon with PCIC ay ang katagang magpasiguro para protektado. Ngayon naman, alamin natin kung sino ang ating bisita at kung ano ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Yan, sige. So, to give us a special message, yan, makakasama po natin live na live mula sa ACPC in Pasig City. Walang iba kundi si Director Norman William Kraft. Good morning, Sir Norman. Good morning, Sir Norman. Good morning, Malin and Carlo. At magandang umaga sa lahat ng ating mga nakasubaybay sa ACPC AgriCredit Talk itong umaga dito. Yan, sige po. So, happy Labor Day, Sir Norman, and happy Farmer and Fisher Folk Month na rin. Sige. Happy Labor Day din sa inyo at happy Farmers and Fisher Folk Month sa lahat. Medyo refresh tayo ngayong araw na ito dahil medyo nakapagpahinga tayo kahapon. I hope we're also feeling refreshed, Malin and Carlo. Pero syempre ngayong balik na ulit tayo sa ating mga dapat gawin sa ating mga tungkulin. Alright, so sige, take it away, Sir Norman, for the special message para sa ating mga live viewers. Thank you. Nangalan ni OIC Pina Lopez at ng buong pamunuan at kawani ng ACPC. Taus-puso akong bumabati sa lahat ng mga nakasubaybay sa ating webinar ngayong umaga ng isang Happy Farmers and Fisher Folk Month. Kahapon ay binigyan natin ng pagpapahalaga ang ating mga manggagawa sa paggunita natin ng Labor Day. Sa pagkakataon namang ito ay binibigyan natin ng espesyal na pagpupugay, pagpapasalamat at pagpapahalaga din ang ating mga magsasaka at mangingisda sa paggunita naman natin ng Farmers and Fisher Folk Month ngayong buong buwan ng Mayo. Nais ko lang ipaalala na sa pagbibigay natin ng parangal sa ating mga magsasaka at mangingisda ay huwag nating kakalimutan ng mga pagsubok na kanilang patuloy na hinaharap pa rin. Bukod sa hamon ng nakapamiminsalang mga epekto ng climate change at mabilisan na pagbabago ng presyo ng mga produktong agrikultura at pangingisda sa merkado, isa sa mga patuloy na suliranin ng mga tagapagtaguyod ng ating food security ay ang kakulangan nila ng kapital o ng kanilang pampuhunan. Tulad din ng iba pang mga suliranin ng ating mga magsasaka at mangingisda, ang kakulangan ng kapital ay patuloy din na pinagtutulungan harapin at gawan ng solusyon di lang ng gobyerno, kundi pati rin ng iba pang mga sektor ng lipunan. Noong 2022 ay pinasa ng Kongreso ang Republic Act No. 11901 o ang Agriculture, Fisheries and Rural Development Financing Enhancement Act, na muling nag-aamyenda sa Agri-Agra Law para mas maging maluwag para sa mga bangko makapagbigay ng suporta sa sektor ng agrikultura. Nagagalak kami na sa episode na ito ng ACPC AgriCredit Talk ay magkakaroon tayo ng pagkakataong pag-usapan ng isa pa rin sa mga programa ng gobyerno na tumutugon sa hamon ng paghahatid ng serbisyong pinansyal para sa ating mga magsasaka, mangingisda, agrarian reform beneficiaries at mga medium, small at micro enterprises na engage sa iba't ibang klase ng agribusiness. Ang programang na pag-uusapan natin sa umagang ito ay ang AgriSenso Plus Lending Program na hatid ng Land Bank of the Philippines sa tulong ng Department of Agriculture at ng ACPC. Ngayon pa lang ay gusto ko nang pasalamatan ang matagal ng kasama at maaasahan ng partner natin ng ACPC, ang Land Bank, sa kanilang pagpapaunlak sa aming imbitasyon na ibahagi sa episode na ito ng ACPC AgriCredit Talk ang mga detalye ng programang AgriSenso Plus.
Siguradong magiging interesting at makabuluhan ang ating webinar ngayon. Kaya hinihikayat ko kayong makinig ng mabuti, magtanong at makinabang para makinabang sa mga kaalaman na ibabahagi ngayong umaga. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Happy Farmers and Fisher Folks Month. Yo. Yan, napakaganda ng iyong mensahe para ipakilala ko ano yung topic natin this morning. Kaya yung mga gusto nang simulan ang inyong mga proyekto o kaya naman mas gusto pa ninyong palaguin ang inyong agri-fishery project at nangangailangan kayo ng abot-kayang kapital, perfect ang episode na ito para sa inyo. Yes. Again, thank you Sir Norman. And by the way, para sa ating mga live viewers, bati lang kayo sa ating comment section. Lagay nyo na rin kung nasaan kayo para naman po malaman namin kung saan kayo nanonood ngayong umaga at ma-shoutout namin kayo. At ito, speaking of shoutout, marami na po tayong mga live viewers na nagpapabati. Simulan ko na, Ma'am Malin. Si Jobert Fabro, sabi niya, magandang buhay mga kasaka. Good morning, Sir Jobert. Si Alveno Monteron, magandang umaga. Si Ma'am Maricel Dulias, sabi niya, good morning, watching from Nueva Ecija with the Eastern Multipurpose Cooperative. Hello, hello sa inyo dyan. Salamat sa pakikinig. Nicolas de la Cruz, Giwa, great day. At si Roberto Bohos, all the way from Kawayan, Masbate. Magandang umaga po sa inyo. Ito pa, napakarami na nating shout-out. Ibig sabihin, maraming interesadong manood sa ating episode ngayon. Mula sa Katarman, Northern Samar, good morning po from Brian Cornico. And then, good morning po sa lahat from Miss Mary Ann Asuncion Benedicto. Ito naman, malayo-layo rin from Tagkawayan, Quezon. Good morning from EJ Young. And good morning from Bangag Nanapatan Agri Cooperative. Yes, so Marami actually, pa, pero dito muna siguro tayo huminto. Maya-maya uli, balikan natin ang ating mga shout-outs. nakakatuwa na madami po nag-register, no? Daan-daan po ang nag-register. Karamihan po mga small farmer and fisher folk at mga miyembro po ng ating mga farmer and fisher cooperative. Okay, kaya alaman po, like, share, comment po para mas marami pa po maabot ang ating webinar. Pero bago yan, no, gusto naming mas gawing exciting ang ating talakayan ngayong umaga. Ito na po yung inyong sasagutin na question of the day o QOTD. At para sa episode na ito, ang ating QOTD ay ano ang iyong payo upang maging responsable sa pag-utang? Ano ang iyong payo upang maging responsable sa pag-utang? Okay, usapang utang at pagbabayad. So, sige po, sagot lang po kayo sa ating comment section. I-post nyo lang dyan yung inyong mga sagot. At kung ang entry mo ay isa sa tatlong mapipili, ikaw ay mananalo ng 200 pesos worth of load. Tama, sayang din yun sayang din yung 200 pesos worth of load. Pwede kayong sumagot sa ating QOTD o kaya naman makinig muna sa ating resource person para mas magkaroon pa kayo ng mas maraming idea kung paano sasagutin itong ating QOTD. Manatiling nakatutok dahil i-announce namin sa bandang huli ng ating programa ang ating mga winners. Yes, so exciting. Abangan namin yung mga sagot nyo. At alam ko, excited na kayo sa ating main event. Siyempre, yung ating topic for today. Pero bago po yan, alamin muna natin ang mga latest, ano ba yung latest agri-finance news dito sa ating Agri-Credit Balita. Agri-Credit Balita. PBBM nanguna sa paglunsad ng Agri-Puhunan at Pantawid Program sa Mindanao. Pinangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paglunsad ng Agri-Puhunan at Pantawid Program sa probinsya ng Sarangani noong April 11. Sa ilalim ng programa,
bawat magsasaka ay maaaring makakuha ng hanggang 60,000 pisong pautang na may 2% interes kasama ang subsistence allowance at crop insurance. Nakahati ito sa 28,000 pesos para sa agricultural inputs at 32,000 pesos naman para sa pang-araw-araw na gastusin. Layunin ng APP na mapataas ang produksyon ng palay upang magkaroon ng seguridad sa pagkain at masiguro ang merkado ng produkto ng mga magsasaka para sa kanilang tuloy-tuloy na kita. Layon rin ng programa na masaklaw ang 50,000 hektarya ng palayan ngayong darating na dry season, na palalawakin pa sa hanggang 1.3 million hektarya sa buong bansa. Makikinabang dito ang mga magsasakang may lupang sinasaka na hanggang 7 hektarya at sakop ng irigasyon ng National Irrigation Administration o NIA. Isa sa mga pangunahing bahagi ng programa ay ang pagbili ng National Food Authority o NFA ng ani ng mga magsasaka sa presyong mas mataas pa kaysa sa umiiral sa merkado. Ang APP ay banner program ng Department of Agriculture kasama ang ACPC, NIA, NFA, Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC, Development Bank of the Philippines o DBP, at Planters Products Incorporated. Para sa ibang updates ng APP, i-visit lamang ang aming official Facebook page o bisitahin ang aming website na acpc.gov.ph. Ito po si Rain Viray, naglilingkod para sa Agri-Credit Balita. Yan, thank you very much, Rain Viray. Ito pong Agri-Puhunan at Pantawid Program or APP ay isa pang oportunidad para sa ating mga magsasaka. Kaya itatampok din natin ang programang ito, Carlo, sa Yes. ating mga susunod na episode. So, ngayon, bago tayo dumako, ito na talaga, no? Alam kong excited na kayo, pero ito, ang dami pong nagpapabate, Ma'am Malin. Sige, pagbigyan natin. Mula po sa Cebu, si Alveno Monteron, good morning. Si Nem Ramos, nakatutok din. Mula naman sa Camsur, si Joy Di Makulangan Moreno. At isang RSBSA farmer, naka-register na siya, proud na proud. From Bayugan, Agusan del Sur, si Jeril Juventud, magandang umaga. At ito, Camarines Sur din, na si Rosel Ricafort. Meron pa yatang nagpapabate, meron pa ma'am. dito, malayo din ito. Mula sa Butuan City, Marivic Cabridas Garciliano, good morning. Good morning. At good morning po, watching from Palawan, Kishel Tama Cuyao. And good morning, Youth Internship Program on Organic Agriculture. Recipient daw siya nito, Brian Cornico. Good Alright. morning. So, safe to say, may mga Luzon, Visayas at Mindanao viewers na tayo. So, eto na, dumako na tayo sa ating main event. Paalala lang po sa ating mga viewers, pwede po kayong mag-post ng inyong mga tanong o opinion dyan sa ating comment section. Dahil mamaya magkakaroon po tayo ng question and answer portion. Sino ba ang ating resource person? I'm excited. Ma'am Malin, ipakilala mo na. Oo nga, pakilala na natin ang ating resource person. Isang karangalan na ipakilala ang ating guest ngayong umaga, Carlo. Ang ating resource person ay isang seasoned banking professional na may mahigit 26 na taong karanasan. Bilang anak ng isang magsasaka, naging mahalaga sa kanya ang pagbibigay ng serbisyong pinansyal lalo na yung mga nasa laylayan. Pinangunahan niya ang Land Bank Occidental Mindoro Lending Center mula noong March 2015 hanggang May 2024, kung saan nagmarka ang kanyang mahusay na pamumuno sa lending operations at pagtulong sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor na tinutulungan ng bangko. Noong June 2024, siya ay naging Assistant Vice President at Head ng Land Bank Programs Management Department 1, kung saan siya ay nanguna sa pagbuo at pagpapahusay ng mga lending programs ng bangko. Sa dami ng kanyang karanasan at sa lalim ng kanyang kaalaman sa lending, isa siya sa mga kinikilalang eksperto sa banking sector. Let's all welcome Land Bank Assistant Vice President Danilo D. Crobalde. Good morning, Sir Danny. Good morning.
Good morning, Miss Malin at saka Sir Carlo. Good morning, Sir Dan. umaga sa inyong lahat at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating programang ACPC Agri-Credit Talk. Yan. So si Sir pala ay taga Occidental Mindoro, tama ba sir? Taga Occidental Mindoro ako, Sir Carlo. Actually, galing talaga ako sa San Jose, Occidental Mindoro. Doon ako pinanganak, doon ako nag-aral, doon ako lumaki, nagkatrabaho sa Land Bank, and until the time na, as mentioned kanina, na ako po ay nailipat or lumipat dito sa head office at hinawakan ko po ang department namin kung saan yun ang in charge po sa mga lending program ng bangko sa buong Land Bank po. Ito yung Program Management Department 1. Nag-start ako last June. 2024 June. Oo Ayan. nga. Imagine, 26 years in service na sa Land Bank. So, we're very sure. Talagang expert na kayo pagdating sa ano. Nagsimula po ako program doon sa ng Land mga Bank. ano pa lang. Nagsimula po ako doon sa pagiging yung umiikot sa mga farmers natin. Naging bookkeeper, naging accountant, naging account officer, and eventually naging head. At saka sa present na position ko po ngayon. Yan, from the ranks talaga. Yes. Imagine. Sige, Mamalin, mamaya makakasama pa natin, makakausap pa natin, marami pang oras para makilala natin si Sir Dan at syempre yung Agrisenso Plus Lending Program. Naka-ready na po. Yung mga nanonood, mag-notes na kayo. Ayan, tapos mamaya itanong nyo na yung mga gusto nyo itanong habang nandito si Sir Dan. So Sir Dan, you have the floor. Take it away. Okay. Sige, hintayin lang natin. Okay. Magandang umaga sa lahat po ng taga-subaybay ng programang ito ng ACPC. Una sa lahat, salamat po sa ACPC sa pag-invite sa Land Bank na i-present po namin yung aming latest program. Ito pong tinatawag nating Agrisenso Plus Lending Program. Siguro ito po yung pinaka-banner program or primary program namin, pangunahing programa ng Land Bank sa agriculture. So marami na pong naging programa ang Land Bank sa mga nakaraang maraming panahon. Ngunit ang nakita po ng Land Bank na kailangan naming magbigay ng isang programa na mas inclusive, na halos sa lahat ng laylayan sa agrikultura ay pwedeng maka-loan dito. Kaya po natin tinawag po itong Agrisenso Plus. Nais ko pong i-highlight na kung napapansin nyo bakit may plus. Ang programa po kasi nagsimula to bilang isang Agrisenso program. Pero nakita po ng bangko na kailangan pa namin siyang i-improve. Kaya we decided na ayusin pa ito, palaguin, palawakin ang programa para lahat po makater po natin. So dito po sa Agrisenso Plus, next slide Kay, ang pangunahing programa po na ito ay gusto po naming matulungan, next Kay, sa susunod na pabalik lang. Yan. Dito po sa programa nito, layunin po namin na hindi lang malimit sa mga farmers ang makaka-benefit sa program. Kaya siya ginawa naming Agrisenso Plus. Isinama po namin yung mga magsasaka po natin, maliliit na magsasaka, kasama rin po yung mga ARBs, at nakita po natin na hindi lamang yung sa produksyon ang dapat tulungan, kundi pati yung mga negosyante. Kung sino man yung agripreneur natin na kino-consider na micro, small, and medium enterprises na involved sa agricultural value chain. So kasi kailangan din yon sa agrikultura para mapalago natin hindi lamang yung mga pagtatanim hanggang sa makaani, kundi pati yung mga namimili, nagpa-process ng mga agricultural products natin na related sa agricultural value chain. Kaya sinama din natin. At ang maganda dito, Malin at Carlo, isinama din dito yung iba pang kalahok na nakasulat, kasama din po na pwedeng manghiram ay yung mga fresh graduates po natin. Ito po yung mga nakalista po dito, kung titingnan po ninyo, ang small farmers and fishers, so pareho sila pwedeng mapahiram. Lahat po ng mga agricultural reform beneficiaries natin na assisted ng DAR, pwede po nating pahiramin sa kanilang pangangailangan sa bukid. At pati po yung mga farmers and fishers cooperatives and association. Kasi dati, ang mga pwede lang yung sa farmers. And nakita natin, meron ding mga organisasyon, ang mga
mangingisda natin kung kaya't isama po natin sila. Kaya yun po ang naging isa sa mga plano ng bangko sa programa na isaayos na isama pati po yung mga fishers cooperatives and association, even po yung mga association or organization na binubuo ng mga ARBs natin. And then as mentioned kanina, kasama na din po dito lahat ng nasa considered sa micro, small, and medium enterprises o yung mga maliliit natin, ng mga businessman na kabahagi sa agricultural value chain. At gusto ko pong i-highlight pati po yung mga enterprises, yung malalaking mga kumpanya o mga organisasyon na meron silang partnership sa mga farmers and fishers natin. Kumbaga meron silang let's say kontrata or usapan na meron silang mga partners, sila ang bumibili o sila ang nagpo-provide ng inputs and technology, and at the same time sila rin yung nagiging market ng mga grupo ng mga samahan o grupo ng mga magsasaka o mangingisda. Pwede po silang mangutang din dito. At itong maganda po, isinama po natin, and we are happy na yung mga fresh graduates po natin ng mga agriculture courses, kasi nakita po natin na at nakita natin ang kahalagahan na dapat tulungan din sila. Kasi minsan karaniwan, no, yung mga graduates natin yan, punong-puno yan sila ng kaalaman at interest na bumalik uli sa pagsasaka, pero kulang sila sa puhunan. So nakita natin na kailangan din natin silang tulungan, lalong-lalo na itong mga graduates natin, sila yung may mga bagong kaalaman kung paano palaguin ang agrikultura, even yung mga processes na yun using technology, alam nila yan. At yun nga lang, hindi sila makapasok because kulang nga ng mga kailangang kapital para maisakatuparan nila ang kanilang mga programa at mga proyekto. Kung kaya't isinama din po natin dito sa programa natin na to ang mga graduates na to. Sa susunod na slide, makikita naman po natin kung sino-sino po ang pwedeng umutang. Tingnan po natin sa unang bullet, lahat po ng mga magsasaka natin dapat ay nakaregister sa RSBSA. Okay? Kapag ikaw naman ay mangingisda, dapat nakaregister ka sa Fisher Folk Registration System. Doon po sa unang bullet, kung matitingnan po ninyo, dapat 18 years old minimum hanggang hindi lalampas sa 65. Pero alam po natin ang katotohanan na meron pa rin naman tayong mga mangingisda o magsasaka na more than 65 years old. So pwedeng tanungin ninyo, pwede pa rin ba kami makautang? Yes, pwede pa rin po. Provided kayo talaga ay involved sa pagsasaka, hindi man physically but you are managing or supervising your farm with the help of your maaring anak mo, at may katulong ka, kasama ka, pwede kang manghiram kasi ikaw pa rin yung technically nagsasaka. So ginagawa po natin, naghihingi tayo ng co-borrower. So sana merong maging co-borrower sila para maging available din sila or eligible para manghiram sa programang ito. Isa po sa kailangan is basta po ikaw ay may sinasaka. Pero tingnan din lang po natin kasi sa punto ng bangko, dapat makikita po namin na kung ikaw ay nanghiram, yung aanihin mo, hindi lamang para sa konsumo ninyo. Dapat din meron kang pambayad. So, kailangan nating tinatawag dong marketable surplus. Otherwise, kung yung aanihin mo ay gagamitin mo lang sa pagkain ninyo, hindi ka rin makakabayad. So, kailangan makita nyo, maipakita nyo sa amin na kaya nyong bayaran yung inyong utang mula doon sa pininance na farm po ninyo. Yon, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan nagsasaka na ka ng lupa or kung hindi man physically, dahil medyo hindi mo na kayang physical na magdirekta, pero nagsusupervise ka ng iyong farms, pwede ka pa rin pong mangutang. Ngayon, kung ikaw po ay nasa irrigated area, area identified by the National Irrigation Administration, may mga rice farmer ka doon, so kasama ka dapat sa master list ng NIA, updated master list, para maging eligible ka para sa paghiram dito sa programang ito. Sa susunod na slide, makikita po natin kung ano yung mga pwedeng paggamitan. Pero bago ko po i-discuss yung paggagamitan na yan,
nais ko lang pong muling bumalik doon sa background ng Agrisenso Plus. Ito pong programang ito ng Agrisenso Plus, actually ay may mga partner agencies tayo. Hindi ko lang na-mention kanina. Partner po ng Land Bank dito ang Department of Agriculture, ang ACPC po kayo, ang Agricultural Credit Policy Council, kasama din po ang National Irrigation Administration at saka yung Department of Agriculture at iba pang ahensya. So ito po ay pagsama-sama ng iba't ibang ahensya para po maiparating ang programa sa lahat ng mga sa sektor ng agrikultura natin. At nais po naming ipaalam sa inyo na ang Land Bank po ay naglaan ng 10 billion. Internal funds po yon. Sariling pondo po ng Land Bank, inalat namin ang 10 billion para po magamit dito sa programang ito. And kalakip ng internal funds na yon, meron po kaming nakuhang pondo galing sa AFRD funds around 1.5 billion na sinama po namin dito. Kung kaya nga po, meron po itong programa ng Agrisenso Plus is funded internally galing sa pondo ng Land Bank at pondo galing sa gobyerno. Portion na yan, na-mention kong 1.475 or almost 1.5 as of now, isinama po natin. At maganda po dito, explain ko mamaya kung anong naging epekto, kung bakit, kung anong naitulong nung pagkuha namin ng pondo na galing sa AFRD. Mamaya po, maipapaliwanag ko po yan. Kasi kasama po yan doon sa magagandang benepisyo kung ikaw ay mag-a-avail dito sa Agrisenso Plus Lending Program. At kompleto po ang Land Bank, no? Meron po, kompleto po ang aming mga infrastructure or aming mga business lending centers. We call it lending centers. Meron po ang Land Bank 60 na lending center sa buong Pilipinas para po mag-entertain sa mga pangangailangan po ninyo. Okay, balik po tayo sa slide na naka-flash ngayon. Ano-ano yung pwedeng paggamitan? Nung una, nung Agrisenso pa lang yan, ang nakalagay na pwedeng pautangin lamang ay yung mga produksyon para sa palay. Ngayon nakita natin bakit hindi kasama yung iba? Meron naman pang ibang produkto, agricultural product tayo. So sa kasama namin, sinama ng Land Bank, yung mais, yung mga high value crops. So yun po ang maganda dito, yung high value crops, tulad po ng mga gulay, prutas, root crops and other crops, pwede rin po nating ma-fund. Kasi ang gusto po ng Land Bank, hindi lang mang yung rice ang natutulungan natin, mga rice farmers. Lahat pwede dapat maka-avail ng programang ito. At yung dito sa pangalawang bullet, makikita po ninyo dahil kasama na po yung mga small fishers natin, kasama pwede pong manghiram sa mga pangangailangan doon sa pagpapalaki ng mga aqua products, yung katulad ng tilapia, bangus, hipon, alimango, at kung ano man yung kailangan nila doon, pwede na rin po nilang i-avail sa Land Bank. Yung production cost ng mga Pero dito hindi lang po production cost yung para doon sa hanggang makaani, kundi kung kinakailangang ayusin yung kanilang fish pond or your fish cages, yung facility nila para doon sa kanilang pangingisda. Kasama nga sa facility din yung kunyari may mga maliliit na bangka na panghuli, pwede rin po yung hiram. Pero katulad ng sinabi ko kanina doon sa qualification, dapat po, inuulit ko, ang isang farmer po, para maka-avail ka, dapat registered ka sa RSBSA. Kasi we are supporting the program of the national government kung saan dapat po ang ating magkaroon tayo ng robust database kung saan lahat ng magsasaka at mangingisda ay nakalista dito yung RSBSA para naman po doon sa mga mangingisda natin, meron tayong tinatawag na fish or registration para sa mga mangingisda. Okay. Kadagdag din po dito, yung huling bullet ay yung pagbili ng mga kagamitan at makinarya sa pagtatanim at pangingisda, pwede po nating i-fund din po yan. Mamaya, explain natin kailan at magkano ang pwedeng mahiram nila. Okay? Next slide. Sa susunod na slide, makikita, ito yung sinasabi ko po kanina,
na hanggang magkakano ba ang pwedeng ipahiram ng land bank. Sabi ko, may pondo kaming 10 billion na inilaan. At natutuwa po ako bago ko to sabihin, no, sa ngayon po, as of March 31, 878 million na po. Wala pang isang taon, 878 million na po ang nai-release ng land bank para dito sa dito sa programa po ng Agrisenso Plus Lending Program, kung saan nag-benefit po ito ng 4,646 borrowers as of now. And continuing po ang aming promotion and marketing. Maari po kung doon sa lugar ninyo, may maririnig po kayo ng mga patawag na meeting para i-present itong Agrisenso Plus program natin. Umattend po kayo kasi nakikipag-partner po kami minsan sa DAR or sa MAU natin, Municipal Agriculture Office, or even the regional offices of the DA and even ACPC para sa pagpapatawag ng mga farmers natin and fishers na umattend dito sa mga programa kasi kinakailangan po doon sa mga first time borrower na may inatinan kayong training para maka-avail kayo dito. Now, pasok na po tayo dito. How much? Siguro yun yung tanong ninyo. Magkano ba ang pwede kong mangutang? Ito ang pangangailangan ko sa bukid. Around 70,000. Pag inbred, pag mga hybrid, mga 70, 80, mas malaki. So magkano ang pwedeng mangutang dito po sa unang bullet? Yun po yung sinasabang hanggang 90% po ng cost, ng production cost. Pero ilabas din syempre muna natin yung mga na-cover na po ng mga grants natin, yung fertilizer at saka yung mga seedlings natin na provided ng DA na at ibang government agencies, medyo ilabas po natin. Kasi libre, nakuha nyo na yon. So kung ano pa yung cost na yon hanggang 90%. So ang tanong, paano ko makikita yung production cost? Saan ko kukunin? Ano yung papakita ko sa land bank? Karaniwan po, very close naman ang relationship po or coordination po ng Land Bank Lending Center namin sa lugar, kasama po yung mga municipal agriculture offices. Karaniwan nagbibigay po yan sila ng standard farm plan and budget. So when we say standard farm plan and budget, ito yung normal na ginagastos sa isang ektarya ng lupa ng palay o kung anumang produkto yon. Pinoprovide yun nila, nakaspirma sila doon, and doon yun po natin ibabase kung ano po yung magkano po ang pwede. Pero discretion pa rin yun, decision pa rin po ninyo kung magkakano ang gusto nyong i-avail. Kasi ang purpose lang naman ng pautang is punan yung kakulangan ninyo kasi dapat din may equity din po kayo, may taya din kayo doon sa bukid, di ba? Yung mga gastusin, hindi pwedeng lahat galing sa bangko. So kaya nga po, ang minimum lang, 10% lang ng cost dapat galing sa inyo, hanggang 90% pwede naming ipahiram. Okay, pangalawa, kung paano po kung gusto kong i-loan, hindi naman talaga siya production cost, kundi other type of requirements sa bukid. Bibili ng mga kagamitan, o may papatayo ako, may isa sa ayos, paano po hanggang magkakano? Okay, dito po hanggang 80%. So medyo nilakihan po namin ang equity ninyo hanggang minimum of 20%. So magpapakita po kayo sa amin kung ano yung costing ninyo ng halaga, or kung meron po, kung bibili nga kayo, kung meron kayong purchase order or invoice galing sa bibilhan yung store, yung parang store kung saan kayo bibili, pwede kayong humingi ng tawag doon, purchase order po. Yun po yung i-attach ninyo, isasubmit ninyo sa amin para makompute po namin. Basta sa amin lang po, hindi kami lalampas sa 80%. Okay po, I hope malinaw po yung in-explain ko kanina kasi hindi po kami naka-fix na 40% or 40%, 40,000 or 50,000. Basta ang sinasabi natin, okay, hanggang 90%, hanggang 80% pwede. Call nyo na po kung magkakano. Okay, sunod. Ang sunod dito is, ano yung pwedeng utangin namin? Ano ba yung loan ang pwedeng mautang natin at kailan namin dapat bayaran? Simple lang po. Kapag kayo po ay bibigyan namin ng credit line. Okay. Pag sinabi pong credit line,
sa loob po ng 2 taon, meron po kayong linya sa land bank. Kunyari, meron po kayong 2 hektaryang lupa na gusto ninyong iutang sa loob po ng 2 taon, or kung ilang cropping season kayo doon, let's say 2 cropping season kayo, so 2 beses kayong pwedeng manghiram sa amin para doon sa 2 hektarya ninyo. Ngayon, next year, yun, pwede nyo pa rin hiramin kasi good for 2 years po ang inyong credit line. Okay, ang tanong ay paano po ako magbabayad? Paano ako mangungutang? So, once na ma-approve, balik muna tayo, okay? Paano yon? Okay, kapag magtatanim na, mag-apply na pa, pero initially po, mag-apply kayo ng credit line, maa-approve pa, meron po tayo dong proseso doon, mamaya explain ko yung mga requirements. And then once ma-approve, that's the time na pwede nyo na siyang gamitin. Pang magtatanim na po kayo, magtatanim na kayo. Usually po kung 1 month to 2 months bago yung taniman or 1 month, pwede na po kayong magsimulang manghiram sa amin para doon sa requirements ninyo kung 1 o 2 hektarya na yan. I-a-apply ninyo sa amin. Sasabihin nyo, mag-a-avail na po ako. So, bibigyan po namin kayo ng promissory note para ma-releasean po namin kayo. Now, ang tanong, kailan po namin babayaran? Bayaran nyo pag-ani. So, bibigyan naman po kayo hanggang 100, minsan hanggang 180 days, 6 na buwan sa pagtatanim ng mga palay. Pero, ay mga short gestating crops, normally yan 6 months. Pero basta ang sinasabi natin, kunyari, naka-ani na kayo, magbayad na po kayo, unahin nyo na po yung pagbabayad. Bago pa po yung ibang mga bibilhin ninyong personal, unahin nyo na po yung pagbabayad para sigurado na po kayo na pag nakabayad po kasi kayo, that's the time na pwede kayong mag-avail sa susunod na credit na taniman sa dry season naman. So ganun lang po yung usapan dito, loan, avail, bayad, and then pag kailangan na, lapit uli kayo sa land bank, maglo-loan na po ako ng second crop. Kasi kailangan ko na po mag-prepare. So avail na po kayo punta na po kayo doon sa land bank lending centers natin. Ngayon, paano po, ang tanong naman is, kung ang binili ko yung kunyari hand tractor or makina sa patubig, or may dinevelop ako na ganito na hindi ko naman kayang bayaran sa isang season cropping, sa isang cropping season. Yun po, mag-uusap po tayo kung paano nyo kayang bayaran yan, kaya nyo bang bayaran yan ng 1 taon, 2 taon, o hanggang 3 taon, mag-uusap po tayo. Basta po, kung ang binili nyong equipment ay ang life niya hanggang 3 years, hanggang maximum of 3 years lang po ang term na ibibigay natin. Tapos pwede po nating itapat yung payment ninyo tuwing anihan, para hindi po kayo maiipit na ang payment nyo ng amortization ninyo, kung ang plano niyo 2 beses sa 1 taon, ang pagbabayad sa loob ng 3 taon, usually itapat po natin yan doon sa harvest season nyo para meron kayong pangbayad every time na mag-due yung amortization ninyo. In short, based po sa cash flows. Next slide. Dito naman po sa susunod na slide, ito po yung ikinagagalak po namin na ipaalam sa inyo ng interest rate po dito, di ba? Na-mention ko kanina, may sinet aside kaming pondo, 10 billion, and then dun po sa 10 billion, itinabi namin yung 3 billion at yung 1.5 billion ang galing sa AFRD fund, walang cost yun sa land bank, binlend po namin. At dahil dun sa blending, kasi walang cost po yun sa bangko So, ibinlend namin mula sa 3 billion internal funds, kaya po, kaya naming ibigay ang mababang interest. 4% per annum po, per annum. Fix po yan kung 1 year or 2 years or kung every cropping, basta 4% per annum. Pero lagi po yung nakabase sa tagal kung nag-loan kayo ng hanggang 4 na buwan, good for 4 months lang po ang i-charge natin So, kaya nga sinasabi ko, once na umani kayo, mag-umani, bayaran nyo na kaagad para mas maliit yung babayaran ninyo na interest. Pero yung interest po yan, i-highlight ko po sa inyo, para lang po yan sa mga farmers, at saka direct loan direct loan, small farmers, small fisher, and ARBs. Hindi po yan available sa iba kasi binibigyan po namin ng special spot
Ika nga, ang ating mga small farmers and fishers and ARBs kasi yun po yung nakikita namin na dapat nating sektor na tulungan at ginawa po natin, binigyan po na sila ng interest. Pero po yung iba pong mga maglo-loan, kunyari cooperative, mga agripreneurs and whatever, yun po yung market rate natin na 6% hanggang 6.5% per annum ang pinakamababa na pwede naming ibigay. Pero po, dagdag po dito, sa next slide, makikita po natin na ano pa yung mga dagdag na benepisyo. Yun po, on top of the interest rate, kasi ito po yung issue natin eh. Ayaw nating maipit kayo, yung mga magsasaka natin, doon sa mga nagpapautang na 4%, 5%, 6, 7, hanggang 10% per month. Dito po, sa amin, 4% per annum. Ita-translate nyo po yan sa per month. It's only 0.16% per month. I-compare nyo yun kung kayo ay nangungutang sa labas. Sa mga dyan, madali nyo siyang mautang, oo, pero nakakalungkot pagdating ng anihan ninyo, halos ang laki ang nawawala sa inyo, pambayad lamang sa utang at sa interes. Ito po yung dagdag na benepisyo. Ito po, I think meron yung iba, pero for land bank po, yung iba walang ganito. Dito po sa Agrisenso Plus, dinagdag po natin libreng life insurance mula sa accredited insurer. Libre. Para po to sa small farmers and ARB. So, apply na po kayo dahil although, sorry po, life insurance siya, ang ibig sabihin, libre man siya, if may mangyari sa borrower, yung pamilyang naiwanan ay may insurance. Nakakalungkot po na ayaw natin na magkaroon ng ganong incidents, but whatever it is, kung nangyari man, at least may kahandaan po tayo na may life insurance. 50,000 po yan life insurance. Sa pangalawang bullet po, ito rin po, katulad ng sa life insurance na if ever may nangyari, lahat po ng utang nung namatay na borrower, bayad, fully paid. So wala pong magiging alalahanin ang mga naiwang pamilya paano babayaran yung utang ng namayapang kasama nila, kapamilya. Bayad na po yun. Babayaran po yun ng accredited insurance. Libre din po. Wala din po kayong babayaran dun sa insurance premium. Ang tanong, one time lang ba itong insurance na to? Hindi po. If in case kayo ay nagtatanim ng palay, so meron po yung covered po siya hanggang available yung loan. Covered po yan. So pag nagbayad, and then another application po uli ng insurance natin. Kung ang loan naman ninyo ay payable in 2 years or 3 years yung term loan, during that time po, nire-renew namin every year yung insurance ninyo base yung credit life insurance para to ensure po na covered po ng credit life insurance ang inyong utang sa land bank. And yung maganda po, sa huli, kapag kayo po ay borrower dito, entitled po kayo sa mga trainings, programs, sa pamamagitan ng Ascend program natin. It's another program, pero related po sa Agrisenso Plus. Pero ang objective po natin dito is mabigyan kayo ng sapat na kaalaman kung paano ang pagpapatakbo sa inyong negosyo, ay even po yung technology trainings at kung anumang training na kailangan po para maiangat ang antas ng inyong pamumuhay at pati po ng household ninyo. Meron po kaming tinap na mga partners dito para magbigay ng trainings sa inyo po na nag-a-avail ng Agrisenso Plus Lending Program. First time po namin itong ginawa, yung mga ganitong mga benepisyo, kaya gusto kasi namin lahat po matulungan kayo dito. Okay, doon sa susunod na slide, I think ito naman ang tanong ninyo, paano pag may documentary requirements, simple lang po, may application, dapat nakatala kayo sa RSBSA, kayo po ay may patunay man lang na kayo po ay nagmamay-ari o may karapatan sa lupa na ina-apply ninyo sa amin,
endorse kayo ng DAR, kung ARB kayo, endorse ng NEA, pero kung hindi naman kayo, hindi natin to kailangan. Dapat lang po naka-attend kayo ng training at pag may fixed asset po tayong i-acquire, dapat po may invoice kayo ng basis. Inuulit ko po, kapag ang loan ninyo ay production loan, no collateral. Pero yun po ang kinakatakot po ng marami po, akala nila may collateral. Wala po. Ang pinakasiguro lang dito ay yung pag may matanggap kayo ng mga insurance na from PCIC, una muna pong matatanggap siya na naka-assign po sa land bank, i-apply sa loan. Kung sobra, ibabalik po sa inyo. So kailangan din po pala dito ang PCIC. Dapat lahat ng production loan naka-insure sa PCIC. So I think yun lang po. I hope we are still within the time limit. Mama Lynn and Sir Carlo, meron pa bang slide after this, Kay? I think we are okay na po. So, I hope po na sa maliit na maikling panahon na naibigay, naiparating po namin po yung mga features ng Agrisenso Plus Lending Program para sa inyong kaalaman. At sana mag-avail po kayo kung kinakailangan po ninyo. Sir Carlo, Mama Lynn? Thank you so much, AVP, Sir Dan, at sa Land Bank. Wow, thank you so much. Klarong-klaro po yung presentation ni Sir Dan. Pero some key takeaways po, no, sa mga nanonood, kung di nyo inabutan yung magandang presentation ni Sir Dan, no, it's only 4%, no? And then may mga kaakibat. Per annum po, sir. Per annum. Per annum, yes, 4% Per year. per annum. So mababa. Tapos may free life insurance pa, may free credit life insurance, and may capacity building, no? Pwedeng technology training, Sir Dan, ano po? Yes. Or Yes. or on how to Financial handle literacy kasama din. yun, financial literacy. And ma'am, may i-add ka na mga takeaways po. Oo, ako naman yung key takeaway ko dito ay lahat ay pwedeng manghiram sa Land Bank through the Agrisenso Plus program, lalong-lalo na yung ating mga fresh graduates. So hindi lang ito para sa ating mga small farmers and fishers, micro, small, and medium enterprises, lahat ng kabilang sa agri-value chain. Napaka-importante nun. At ang dami na rin palang nakahiram so far. So as of today, Sir Dan, tama ba? March pa lang, March 31. March. So for sure, Dadagdagan pa. Dadagdagan na to. Tuloy-tuloy po ang Almost. launching namin. Tuloy-tuloy ang launching ng aming 60 lending centers sa buong Pilipinas. Meron po pa kaming launching pa ng mismong land bank launching na malaking mga pagtitipon. I see. Almost 900 million na po and almost 5,000 borrowers na. So marami pa pong pondo. So huwag po kayong mag-alala as explained by Sir Dan. Pero Sir Dan, let's go ahead and look at the questions from our live stream comments. Sige po, Mama Lynn. Sir Dan, unahin lang natin itong mga nag-post sa ating Facebook Live from Mr. Ferdy Caraballe. Paano daw po kung siya ay isang government employee at the same time farmer? Siya po ba ay eligible to borrow? Wala pong restriction ang pagiging government employee sa pag-a-avail ng loan. However, bawal po mag-loan ang mga regular employee ng mga program partners natin. At ang okay. regular employee ng Land Bank, DA, ACPC, NEA, yun po as part of the protocols din po natin. Alright. Okay, Sige sige. po, next question from Albeno Monteron. Pwede ba sir makautang kahit wala kang sariling lupa, pero meron kang kakilala na pwedeng gamitin ang lupa nila? At isa pa, makakautang daw ba kahit di nakagraduate sa agri course or walang maipakita na certificate? Okay. Kung ikaw po ay lahat po hindi nililinaw ko lang. Highlight ko yung mga agricultural graduates kasi nga sila ay kumbaga wala pang pondo, no? Kumbaga they have knowledge. Pero kapag ikaw ay nagsasaka na talaga, as long as you are registered sa RSBSA na isang farmer, pwede kang mangutang po. Pwede kang manghiram sa kung ano man yung parang may unang tanong pa pwede. Yung una, medyo hindi ko na-get yung unang tanong.
Hindi niya Ito po, pwede daw po bang makautang kahit wala kang sariling Yeah. lupa, pero may kakilala ka na pwedeng gamitin yung Okay. lupa niya? Ito po yung dating inayos din natin. Before kasi dapat ikaw yung registered owner at dapat may title. So yun ang naging question, parang restrictive siya. So in-expound po natin na as long as meron kang sinasakang lupa, kahit hindi mo sariling lupa, dapat ikaw yung nagsasaka. Pero kailangan may maipakita ka sa land bank na dokumento na binibigyan ka ng karapatan na gamitin yung lupa na yon. Kung may restriction man yon sa loob ng 1 taon, this cropping season lang, pwede ka naming pautangin doon. Kailangan dokumentado, dalawa lang yan, pwedeng notarize or magkaroon kayo ng kasunduan sa barangay, may dry seal, alam ng kapitan na itong lupang ito. Pero gusto naming linawin, ang loan ninyo during lang sa period na binigyan ka ng karapatan na gamitin yung lupang iyon. Yan. Very clear. Wala tayong collateral Walang collateral kasi yun yung kinakatakot ng marami na baka daw pag hindi nakabayad kukunin ng land bank yung lupa nila. No, hindi po yun. Yan. Sige po, very clear naman yung sagot. Ito naman from Mr. Louis Seminiano. Why is establishing a fertilizer and pesticide dealership in the province not included in the loan purpose? Okay. Nagkataon lang po, depende kasi yan, ang na-present po natin sa slide is para sa small farmers and fishers, usually production. Pero sabi ko rin kanina, in general broad strokes, I mentioned, anything po na activity ninyo in the agricultural value chain, processing, inputs, whatever, pwede po, nililinaw ko lang po. As long as you are supporting the agricultural value chain dun sa processing, kasama po siya. Even credit line po, pwede nga pong ibigay natin kung ikaw ay involved sa kumaga trading of agricultural inputs, pwede po yung ipasok. Paglilinaw lang po. Kasi hindi ko na-cover sa PowerPoint yung mga micro and small enterprises with limited time. Sige po. Maybe po sa inyong website na sir, makikita naman yung kompleto naman yung details sa At website. saka, mabanggit lang natin, Sir Dan, si Sir Ed De Guzman of Land Bank ay sumasagot sa comments sa Ay, ating opo. live. Hello sir Sabi Ed. ko kay Ed is done. Automatic na yung sagot ng Land Bank. Kasama po ni AVP Danny si Sir Ed sa Land For Bank. the information po ng atin, si Eddie Guzman is the program officer. Meron po kaming dedicated na program officer sa AgriSenso Plus para sagutin po o para asistihan po. Hindi lamang po yung mga customer, client, pati yung mga kapwa namin na nasa lending centers. Kasi we would like na parang yung program is very clear, hindi lang sa department namin, kundi sa buong Pilipinas, pati yung mga implementers namin, dapat pare-pareho ang aming sinasabi. Pare-pareho all abroad, kahit sa lugar. I-shout out na rin natin yung mga kaibigan natin. Baka nakatutok yung mga friends natin from Land Bank at sa mga lending center. Hello po sa inyo. Salamat. Actually, Sir Dan, ito meron dito si Amor Bagi, sabi niya, congrats AVP Danny, nagkasama po kami dati sa Land Bank Accounting CTR, Lipa City, Batangas. Nag-hello siya sa inyo, sir. Hi, Tita Amor. Tita Amor is my boss. My boss. Sabi ko nga naging accountant din po ako. Siya po ay director ng SIDC. Congrats, Tita Amor. Sige po. Siguro last 2 questions. Ito po, meron from Era Menchavez de la Peña. Actually, dalawa yung question niya. For agripreneurs like us, can we apply my hard collateral po ba? Ayan, nasagot na ni Sir Dan kanina. Ililinaw ko lang po yung production related ay walang collateral. But kung ikaw ay micro and small enterprises at ang kailangan mo ay para sa negosyo mo na, may we will require a collateral. Pero production, wala po. Kunyari, bibili ka o magpapatayo ka ng isang
kunyari warehouse, may processing, kaya hihingin talaga, basta meron kang nai-involve sa lupa na itatayo, dapat yung lupa collateral. Pero sa ating mga small farmers, fishers, na wala pong ganong negosyo talaga, wala po yung collateral. Assignment lang of the insurance proceeds. And Sir Dan, actually nagtanong, sabi niya, taga Masbate raw siya. So wala daw pong lending center dun sa kanyang area. Where po kami makaka-apply? Okay. Ganito po yun. We have 81 provinces, no? Hindi po lahat ng probinsya ay may lending center kasi may mga minimum requirements po. Pero ang target ng Land Bank, lahat ng probinsya may lending center. Kung kayo po ay nasa lugar na walang lending center, meron lang pong branch. Doon po kayo magtanong sa branch. Pero lahat po ng probinsya covered ng lending center namin. Halimbawa, Batangas Lending Center, cover niya yung iba't ibang probinsya na walang lending. Lahat po i-cover. Since walang tao doon, walang office, pumunta lang po kayo sa branches namin ng Land Bank. Kausapin niyo po yung officer or manager na gusto kong mag-avail. Yon, pwede po doon magtanong na kausapin niya na po yung manager. And then yung branches po namin, since partner namin sila po ang mag-i-endorse sa amin sa lending center doon na partner nila. Through calls na lang yo or email or endorsement. And eventually, yun na po ang bahala, the lending center pa rin. Okay, so posible pa rin, no? Yeah, pwede pa rin po. Okay, sige, last 2 questions, Sir Dan. Sige po, ma'am. Okay, ito po, Sir Dan, ano po ang mangyayari kung sakaling hindi makabayad sa loan? Nagbibigay po ba kayo ng grace period? Okay. Ganito yan. Kapag hindi ka nagkabayad for a reasonable, due to acceptable reason, halimbawa nasira, whatever, una po, pwede nating i-restructure. Bigyan po namin kayo ng time pa para magbayad ng utang. Kasi hindi mo naman kayang bayaran yan sa next season, di ba? Cropping season. Pwede pong, ang tawag po natin, i-restructure yung loan ninyo. Kung kayo po ay may interest at kaya nyong bayaran, mag-uusap po kayo at yung Land Bank namin na account officer kung paano nyo mabayaran base sa available ninyong cash. Okay. Pero po, if in case hindi ka nagbayad dahil ayaw mo lang magbayad, mabablacklist po kayo sa amin. Okay. Ganun po ang mangyayari doon pag intentional default. Pero kung kayo po ay nagpa-restructure, nakapagbayad na kayo and then kailangan nyo ng financing, pwede pa rin po kayo basta valid yung reasons ninyo at medyo nagbabayad na rin kayo. Kahit hindi pa fully paid yung inyong dating loan at mayroon kayong kailangan, pwede pong mabigyan pa kayo ng pagkakataon na makahiram pa uli habang binabayaran nyo yung luma ninyong utang. Yan. Yan. So, ang importante, makipag-usap tayo. Yes. Siyempre, sa Yes. ating lending center. Yung ibang ng farmer po natin, pag natatakot, ayaw na, mali po. Yun yung misconception natin. Yun po nga ang dapat na pumunta kayo at bumalik at makipag-usap. Kasi mabablacklist po kayo sa amin sa record ng bangko. Yun na pala yung sagot ni Sir Dan dun sa ating QOTD, di ba? Oo. Ano ang iyong payo pang maging responsable sa pagutang? Makipag-usap. Yan. Hindi kailangan. Dahil may loan restructuring naman. Oo. Yan. Sige, Sir Dan. Yeah. So, last question po. Ito po ay galing po sa co-op. So, Bangag na Napatan Agri-Co-op. Posible po ba maka-avail ang FCA ng multipurpose? Like farm, supply, palay trading, rice, wholesale, retail. Yun po siguro yung purpose, no? Multipurpose na loan. Pwede raw po ba silang maka-avail for farm, supply, palay trading, rice, wholesale, retail? Yes po. Basta related sa agricultural, pwede. Actually, pwede nga po yung relending yung manghihiram siya sa amin, tapos ipapahiram din niya. Pwede din po yun. Basta lahat po ng pangangailangan ng kooperatiba sa kanyang sariling negosyo, so pwede niya pong i-apply yun Pwede, under AgriSense Plus.
Nice. Yan. Sige po. So, ang dami na Oo, natin ang dami nating na-cover. natutunan, ang dami nating key takeaways sa presentation at saka sa mga sagot ni Sir Danny. Maraming salamat po, Sir Danny. Yes. Sa comments naman, may mga sumasagot din. Sir Ed. Ayan. So, hingan na lang natin ng last message. Oo. Si, Sir Danny, si last Sir Dan, message. para sa ating mga nanonood. Okay. Sa lahat po ng taga-subaybay dito sa ating Agri Credit Talk, nais po namin iparating ang Land Bank po ay patuloy na tutulong po sa lahat sa inyo sa agrikultura sapagkat yun naman po ang mandate ng Land Bank. While we are helping other big companies, hindi po namin iniiwan ang agriculture sector na yun pa rin ang priority namin. Nais po namin linawin yan. At kung kaya nga po, nagkaroon kami dito ng mga continuing enhancement ng mga programa ng Land Bank sa agriculture. At pag may nakikita po kaming mga kailangan pang baguhin, willing po kami. So, Land Bank will always be with you to help you in all your business undertaking, lalo na sa bukid, sa pagbubukid, hanggang kayo po ay lumago. Partner niyo po ang Land Bank. At dito sa Agrisenso Plus, mula sa pagiging maliit na magsasaka hanggang isang maging malaking businessman po kayo, pwede po kayo dito under one lending program lang po. Hindi na kayo lilipat-lipat. Kaya inclusive na po yung programa namin ito. Maraming salamat po sa ACPC sa pag-invite sa Land Bank. At sa mga sa susunod po, willing po kaming and welcome po na mag-partner po uli kami sa inyo. Sige. Maraming salamat, Sir Danny, and we look forward na maging guest namin kayong muli. Of course. Taus-pusong pasasalamat sa ating resource person, AVP Danilo D. Crobalde. Thank you very much for sharing with us the AgriSenso Plus Lending Program. Kagaya nga ng sabi ni Sir Danny, para ito sa ating mga farmers, fishers, agrarian reform beneficiaries, micro, small, and medium enterprises, fresh graduates na gustong lumaki ang kita. Thank you again, our resource person, AVP Danny Crobalde. Maraming salamat, and of course sa pamunuan ng Land Bank of the Philippines. Thank you so much. Thank you so much to Sir Dan, Sir Ed, si Ma'am Kay, at sa lahat po ng colleagues natin from Land Bank. Grabe, isa sa mga matagal na nating partner pagdating sa rural finance. So, ngayon naman, bago tayo tuluyang matapos, tingnan na natin ang mga interesting na sagot sa ating question of the day o QOTD. Yan, sige, basahin natin ang ating mga nanalo ng 200 pesos worth of load. Si Ariel Pinagawa Jr., sabi niya, bago daw umutang, siguraduhin muna kung talaga bang kailangan ito at kung kaya mo itong bayaran sa tamang oras. Gumawa ng budget plan at unahin ang mga pangunahing pangangailangan. Huwag umutang para lang sa luho at panatilihin ang magandang credit standing sa pamamagitan ng pagiging tapat at responsable sa pagbabayad. Napakaganda naman ang sagot ni Ariel. Oo nga. Sige. Ang ating second winner ay si Ajem A. Farmer. Mangutang base sa pangangailangan at kakayahang makapagbayad. Alamin at unawain ang terms and conditions like interest rate, penalties for late payment, and payment schedule. At of course, importante ito, pay on time. Yan. Galing mga finance guru yata itong sumagot. Sige, at ang last winner ng 200 pesos worth of load ay si EJ Young. Batang-bata. Humiram lamang daw kung kinakailangan at may kakayahang magbayad. Mahalaga ang pag-unawa sa terms ng utang. So magbasa. Paggamit nito sa tamang layunin at pagbabayad sa tamang oras. Dapat subaybayan ang mga hiniram at maging tapat sa nagpapautang. Lalo na kung magkakaproblema sa bayad, iwasan ang pag-utang para lang pambayad sa ibang utang at ingatan ang tiwalang ibinigay sa inyo. So congratulations sa ating mga winners ng QOTD. We will i-message nyo lang po kami sa aming Facebook page on how you may claim your
prizes. Yan. Alright. Sige, balikan ko lang ng mabilis yung ating key takeaway with Yes. AVP Danny, Mhm. communication. Napaka-importante talaga ng communication. Of course, communicate with your family kung kayo'y manghihiram dahil kasama nyo rin sila sa pagbabayad, panghihiram. At saka at the same time, communicate with the lender or land bank kung ano man yung inyong kailangan i-loan, is-restructure yung inyong loan, yung inyong payment schedule, etc. So, napaka-importante. Sabi nga, Mamalin, no, ang hindi marunong lumingon sa pinagkautangan ay hindi na makakaulit kailanman. Tama. Mabablacklist na po. Oo. So, napakabilis ng oras, Carlo. Yes. Dito na nagtatapos ang ating webinar. Muli, maraming salamat sa pagsama ninyo dito sa amin. Don't forget to like us on Facebook and share this episode. Yes. Thank you again, Land Bank of the Philippines. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Sa ngalan po ng aming OIC Executive Director Maria Cristina Lopez at ng aking co-host si Ma'am Malin Ginto. Ako po si Carlo Abarquez. Ito ang AgriCredit Talk at lagi nating tandaan na sa agrikultura may pag-asa. See you on the next episode. Pandayin natin ng kanayunan, siguruhin natin ang kabuhayan, mga sakahan at pangisdaan, ngayon ay atin ng paunlarin. Sa tulong ng ACPC, may ginhawang maaasahan. Sa programa ng ACPC, may pag-asang agrikultura. ACPC, 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 ACPC. Katuwang at kasama sa kinabukasan.